Presyo ng mga produktong petrolyo, ninenervyos na ang mga mamimili. Baka naman daw susunod ng tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Alamin nga natin sa pagtutok na ito ni Sandra Aguinaldo. We don't see changes in retail prices for basic goods and prime commodities for the rest of the year. Ito ang tiniyak ng Department of Trade and Industry sa gitna ng hanggang 2 piso kada litrong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Magkaroon man daw kasi ng pagtaas ng presyo dahil sa pagbabiyahe ng mga produkto, halos hindi raw ito mararamdaman ng mga consumer. Ang maaaring may konting pagtaas yung sa retail, yung supply chain natin, yung mga delivery truck na magdadagdag ng bayad sa diesel, lalo na ang diesel. But if you divide it by the number of sa delata sa isang truck, halos baka wala pang 5 sentimo ang effect sa isang delata. Tiniyak din ng DTI na walang epekto ang oil price hike sa presyo ng mga karaniwang handa sa Noche Buena, gaya ng spaghetti o recado sa fruit salad. Kadalasan daw kasi, kalagitnaan pa lang ng taon, pinaghahandaan na ng mga trader at manufacturer ang Kapaskuhan. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, wala pa rin pagtaas ng presyo sa mga supermarket. Yun nga lang habang papalapit ang Pasko, asahan na raw ang pagtaas ng presyo ng mga pagkaing paboritong ihanda ng mga Pinoy sa Noche Buena. Di dahil sa presyo ng gasolina, kundi dahil sa mataas na demand sa mga pamaskong produkto. Maging mahal lang nga siya kapag naubusan ng stock. It would be good to start buying now, stock up a little bit. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Simula po sa parating na buwan ng Disyembre, bawal nang pumasada sa lungsod ng Manila ang mga kuliglig. Yung mga pedicab na dimakina. Nakakasikip daw kasi sila sa daloy ng trapiko. Tinatanong tuloy ngayon ng mga driver ng mga kuliglig kung paano na ang kanilang kabuhayan. Nakatutok si Cedric Castillo. Maraming pasahero ang naperwisyo noong Lunes nang mawala sa kalsada ang ibang bus sa Metro Manila dahil sa number coding. Pero may mainit na usaping transportasyon din ngayon at damay ang higit na mas maliit na mga sasakyan sa lungsod ng Maynila. Mahigit 1 dekada na raw binabagtas ng mga kuliglig ang mga sulok ng Maynila. Dito raw sa Divisoria, unang sumulpot ang mga ito gamit panghakot ng gulay. Pero maging pila ng mga pasahero, sinakop na rin nila. Si Wilmar Gravillo, pumipila sa terminal ng kuliglig biyaheng Parola at Breakwater sa Tondo. Sa 50 pesos na unleaded lang, maghapon na siyang makakapasada. Mahigit po kami 200, sir. Na nag-ooperate sa lugar namin, malaking pakinabang sa amin to. Kahit sa mga pasahero, malaking pakinabang sa kanila. Kaya nakakaiwas sila sa huldapan. Sa makina nitong 5cc galing China, hindi na kailangan ang padjak, tipid pa sa gasolina. Aabot sa 40,000 pesos ang isang assembled unit ng kuliglig kumpara sa halos 100,000 pesos na tricycle. Dahil hindi naman papasa sa LTO bilang isang lehitimong sasakyan ng kuliglig, hindi nila kailangang magbayad pagpapalisensya at rehistro. Paniwala ni Wilmar, baka mapalitan na ng kuliglig ang mga pedicab at tricycle, bagay na tila gustong kontrolin ng city government ng Maynila. Nang dumulog ang mga driver at operator ng kuliglig sa City Hall ng Maynila nitong Lunes, nagtakda ng panibagong deadline ng City Hall sa December 1, Miyerkules. Dahil pampasikip daw sa trapiko, hindi na raw dapat makita ang mga kuliglig sa mga lansangan ng Maynila. Hindi naman po kami naka-traffic kasi dito lang kami. Dapat palitan nila ng pagkakabuhayan namin. Gano'n, halimbawa kung sakali o kung papalitan ng motor. Kung tatanggalin nilang kuliglig, mas maraming magiging krimen na mangyayari. Tutuloy namin yung protesta para sa December 1. 2 linggo na lang halos papasada ang mga kuliglig sa lungsod na para sa ilan ay nakasanayan na nilang sakyan. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Sinubukan ng GMA News na kunan ng bagong payag si Mayor Alfredo Lim ng Maynila. Tungkol po yan sa pagbabawal sa mga kuliglig pero nasa ibang bansa po si Mayor. Pero sa pahayag noon ng alkalde, sinabi niyang pasensyahan na lang pero huhulihin na ang mga kuliglig sa Maynila simula at 1 na Nobyembre o Disyembre. Isang bag na may larang granada at bala ng grenade launcher ang inabandona sa tapat ng compound ng US Embassy. Pero mabilis sa teorya ng mga otoridad, malabo daw na may kaugnayan ito sa napapabalitang banta ng terorismo sa bansa.
Nakatutok si Chino Gaston. Nabulabog ang mga opisyal ng US Embassy matapos matagpuan ng isang street sweeper ang berdeng bag na ito sa tapat ng kanilang residential compound sa Pasay City. Nang buksan kasi ang bag, may isang granada at bala ng grenade launcher na nakasilid sa loob at binalot sa puting brief. Agad na ipinatawag ang bomb squad ng Pasay Police para ma-recover ang mga pampasabog. Pero mabilis ding minaliit ng Pasay Police ang insidente. Malabo raw na may kaugnayan ito sa napapabalitang banta ng terorismo sa bansa. Wala rin daw ebidensyang may balak itong pasabugin. Hinala tuloy ng Chief of Police ng Pasay. Itinapon lang daw ito ng isang kriminal para makalusot sa gabi-gabing checkpoint sa lugar. Wala akong nakita may involvement to sa anumang klaseng terorismo. Ang akin ito yung mga ginagamit minsan ng mga hold-upper in the event na maka-positive sila sa ilang lakad and then dumating ang puntong ma-corner sila, pwede na nila itong pantapat. Sa isang statement, nagpasalamat ang US Embassy sa mabilis na pagresponde ng mga pulis. Sa US Embassy compound sa Pasay na kung tawagin ay seafront, nakatira ang maraming empleyado ng US Embassy. Nito lamang buwan ay naglabas ng travel warning ang ibang bansa, kabilang ang US laban sa Pilipinas dahil sa banta ng terorismo. Hindi man naniniwala ang otoridad na may kaugnayan sa terorismo ang insidente, mismong ang Pangulo nagbabala sa mga ibig maghasik ng takot sa lipunan. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sakaling ipagpatuloy pa ni Manny Pacquiao ang pagboboxing dito sa Pilipinas, gusto niya mangyari o ng ilang mga kongresista na dito sa Pilipinas gawin yung susunod na laban ni Pacman. Makakatulong daw yan sa turismo. Trabaho rin daw ang katumbas niyan para sa mga Pilipino. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa lahat ng mga pinagdausan ng mga laban ni Pacman, nagumapaw sa dami ang mga nanood. Amerikano, Pilipino, Mexicano at iba't ibang lahi, pati mga sikat, dumarayo para tunghayan ang mga laban ng pambansang kamao. Kaya panawagan ng isa niyang kasamahan sa kamera, dito naman daw sa Pilipinas idaos sa mga susunod niyang laban. Malaking tulong daw sa turismo ng bansa kung dito idarao sa mga susunod na laban ni Pacman. Malaking tulong din daw ito sa mga kababayan ng pambansang kamao na nangangailangan ng trabaho. Manny Pacquiao is not only boxing icon, is also a tourism magnet or magnet for the Philippines. May sapat naman daw ng mga pasilidad ang bansa, lalo na sa Metro Manila, kung saan nais nilagman na mangyari ang laban. Nasabay ang usapin sa pagpapalit ng Department of Tourism sa slogan ng Pilipinas, mula sa Wow Philippines, naging Pilipinas kay ganda. Natatanong din tuloy kung dapat din bang si Pacman ang gawing poster boy o mukha ng Pilipinas. Not with the present slogan, Pilipinas kay ganda. Sino bang Englishman, American, or German who would understand that if you don't translate it? Pero ang isang kongresista, may mga pabirong rekomendasyon ng bagong slogan. Pilipinas, knockout ka sa ganda. Sana English ang ginamit natin, parang you ain't seen natin yet, CPH. Pero ang tiyak sa ilan sa kanila, baguhin man ang slogan o hindi, malaki ang maitutulong ni Pacman para sa turismo ng bansa. He's the #1 personality in the country who's really known globally, and you can see naman during the fight that most of the heavyweights in the States really wanted to have a picture with Congressman Pacquiao. Congressman Pacquiao is one shining moment in our country wherein we can all be united. So I think that he will be the best endorser for the Philippines. He is the epitome also of the Filipino. We must remember, at a very young age, he has also shown that with hard work and perseverance, he can attain anything he wants to attain. He is also a congressman at 31 years old. So he's also the face of the youth. October 1975 nang makilala ang Pilipinas sa boxing dahil sa Thrilla in Manila, ang laban ng pinakasikat na boksingerong sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Sa Araneta Coliseum ito ginanap na dinayo ng boxing aficionados mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Patuloy naman ang pagbuhos ng mga papuri sa 8th Division World Boxing Champion na si Manny Pacquiao. Ayon mismo sa ilang eksperto sa boxing, maihahalin tulad daw ngayon si Pacman kay Muhammad Ali mula sa Los Angeles. Nakatutok si Chino Trinidad.
Habang pinalalakas ni Pacquiao ang kanyang katawan, patuloy namang sumasaludo ang mga kilalang boxing experts sa kanyang ipinamalas noong linggo sa Texas. Para kay Shane Mosley na napipisil na maaaring maging susunod na kasagupa ni Pacquiao, iba ang dudong at pagkatao ng pambansang kamao. He showed excellent boxing skills. I admire his charisma, in the ring. I admire how he gives back to his people and how his people give back to him. I admire him as a person, how he handles all this and puts it all on his shoulder and gets in the ring. Sa isang nakakita naman ng kagalingan ni Muhammad Ali, hindi raw nalalayo dito ang pambansang kamao. There's an honesty and a purity about him. There's just something about him that I thought I would never see in another fighter. Ang kilalang boxing chronicler na si Thomas Hauser, naniniwalang kahit wala si Manny sa kanyang tunay na kondisyon, kakaiba pa rin daw ang dunong nito sa ibabaw ng ring. One of the marks of a great fighter is that you can be dominant when you're not at your very best. And I did not think Manny was in 100% condition for this fight. Para naman sa batikang boxing host si Al Bernstein, halos kumpleto na ang kahusayan ng isang complete fighter. He had made a significant change. As effective as he was at the lower weights as more of a puncher and an exciting fighter, he now is, like I say, almost the perfect boxer-puncher. Mula sa Los Angeles, California, Chino Trinidad Caduto, 24 oras. 3 araw matapos gumawa ng kasaysayan sa boxing, sa kantahan naman humataw ang 8th Division Champion ng mundo, Manny Pacquiao. Ganado sa kanyang concert si Pacman, parang wala siyang iniindang bugbog sa katawan. Mula sa Nevada, ang tumutok kay si Ruth Cabal. Practice pa lang, todo bigay na si pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao. Malayong-malayo na ang itsura niya nung katatapos pa lang ng bakbakan nila ng Mexicanong boksingerong si Antonio Margarito. Pero paminsan-minsan napapahawak pa rin si Pacquiao sa tagiliran niya. Bahagya pa rin maga ang kanyang mga kamao. Ako naman hanggat kaya ko, ayaw ko naman yung magano yung mga fans. Naghintay na kasi nakasit na to, matagal na. So, kailangan kong puntahan para hindi naman magtampo yung mga fans. Kinagabihan lalo pang ginanahan ng pambansang kamao sa mismong concert niya. Sold out kasi ang tickets at mahigit 1,000 tao ang nagsiksikan sa hall na ito sa isang casino hotel sa Lake Tahoe, Nevada. Ilang araw pagkatapos lang ng kanyang laban kay Antonio Margarito, ito nga't yumuyug-yug na ang ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao, tila walang bakas ng mga tamang natamo niya mula sa Tijuana Tornado. Kahit sa love song, todo birit si Pacquiao. Hinarana pa niya ang kanyang asawang si Jinky. Nagkwento pa si Pacquiao na tulad ng mga Pinoy rito na nagsasakripisyong magtrabaho malayo sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas, sobra-sobra na rin daw ang pangungulila niya sa mga anak na mahigit 1 buwan na niyang hindi nakakasama. Isa lalaki, pangalan sabi niya, 10 rounds daw ang prediction niya. Yung isa, 5 rounds. Yung babae, yung anak ko, panganay, sabi niya, 1 round lang. Kaya na dati nakautin yan. Kaya, namiss ko tuloy. Sulit naman daw ayon sa mga nanood ng concert. Si Lolita Rojas kahit may kapansanan, bumiyahe pa ng 4 na oras para mapanood si Pacman. Masaya. Nakita namin si Manny. Mas gusto ko pa sa kanya ang boxing. Okay na rin, ang kanta niya, siguro talent niya rin yan. Bukas may isa pang concert si Pacman sa Vallejo, California, tsaka uuwi na sa Maynila at makakarating dyan Sabado ng umaga. Wala rito sa Lake Tahoe, Nevada, Ruth Cabal, nakatutok 24 oras.